42-40. Alam nating lahat na rebuilding ang LPU Pirates this season. Paano kaya nila malalampasan ang challenges na kaakibat ng pabago-bagong lineup? Tara, silipin natin ang kanilang team practice. The frustration continues for Alanes, who has been on the hit list of every team. Matapos lumapak sa 9th place sa standings noong nakaraang season, ang pagkakaroon ng chemistry ng buong team ang tinututukan ng Lyceum Pirates ngayong season 92. Ngayon, more on system kami, getting to know each other. Kasi last season, parang nag-short yung preparation namin. More on individual skills kami ngayon Kasi maaga kami nagsimula nung practice namin nung November pa. At saka system. Pretty much getting familiarized with the players that I have. So yun yung process that we went through during the summer. Kumpiyansa si Coach Tutex na magiging malaking tulong ang kanyang mga veteran players at bagong imports sa kanilang laro. I have a few veterans, Wilson Baltasar, Aya is here. Of course, we have a new import in Mike Harry. So hopefully those guys would really lead this team. Smaller lineup kami ngayon, so mas quicker kami, mas more on running game kami, transition game. Ang pagkatalo ng Lyceum Pirates ang ginagamit na motivation ng buong team para mas maging maganda ang kanilang standing ngayong taon. I always try to tell them about what happened to us last season. The way we prepared for that season wasn't really the way we expect our season to end. And that's always been my motivation to them, to really always try to compete again with the best teams here in the NCAA. And sinasabi niya na huwag kaming titigil sa pag-improve. Huwag namin isipin yung ngayon ay yung bukas. Isipin namin yung ngayon muna bago yung nakokontrol lang namin yung isipin namin. Ang mas matinding depensa ng koponan ang isang susi para makapasok ang Lyceum sa Final Four. Yung defense talaga namin yung in-improve namin So doon kami magre-rely. Hindi naman kami makakatakbo ng offense kung hindi kami nakastop sa defense. More on defense kami. Kasi kung wala kaming defense, hindi kami makakaabot sa mga goals namin. of course, it's always has to be outworking the other team at every aspect of the game. You know, outworking them and out-hustling them, and I always try to tell them on taking advantage of what's in front of them. Step by step kami, one game at a time. Papanalo namin yung game, tapos game, again game, tapos until ma-reach namin yung Final Four hanggang championship. Halftime analysis is coming right up. Kung gusto niyong sumali sa aming usapan, i-tweet nyo lang ang sagot niyo sa ating question of the day. Ano ang pinaka-inaabangan nyo sa pagbabalik ng NCAA? Gamitin nyo hashtag NCAA at hashtag sa kulay isang laban. Makikita nyo ang mga tweets nyo live on air mamaya sa pagbabalik ng NCAA dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Nagbabalik po ang aming live at exclusive ABS-CBN Sports and Action coverage ng NCAA Season 92 sa Pungkulay Isang Laban. Muli, Anton Rojas kasama si Renren Ritwalo for the very first time dito sa ating broadcast team. Renren, how are you enjoying the NCAA experience so far dito sa iyong homecoming? Siyempre, masayang-masaya kasi yung laro, ang ganda-ganda. 2 points lang ang kalamangan ng San Beda Red Lions at yung mga fans dito at yung mga estudyante, sobrang hiyawan ng hiyawan. Very supportive sa kanilang mga players. Lumamang ng 12 ang San Beda dito sa first half. Kaya lang, naibalik ng mga Pirates ang kanilang pwesto from within striking distance. How did they do that? Well, first, syempre sa LPU Pirates, si Baltasar pa lang gumagawa ng first quarter. But once, etong yung import na si Mike Harry, yes, nag-contribute ng second quarter, doon sila humabol sa San Beda. I mean, yung mga offensive rebounds, those putbacks by Mike Harry, malaking tulong yun para sa Pirates. At grabe ang pinakita ni Mike Harry sa first half, 15 big points. Yes. Na-eclipse niya yung kanyang naigawang puntos sa kanilang unang bakbakan, which was against EAC. Now, let's take a look at the leading scores. Yeah. Baltasar also with 15, Renren. Both has si Enzuzu and Baltasar has 15 and I contributing 4 points. Pero makita mo yung Red Lions, sila Sara, Bolig, Tongko, hindi nagkakalayo yung mga puntos nila. Marami silang ganong players na magkakaparehas ng points. So, it's a well-balanced scoring for Red Lions.
Now, Renren, before we head to the second half, meron kasing tanong dito sa Twitter. Babasahin ko. It's a question for you. Sinabi ni Alien Mind Energy with name Suicide Squad, sino po ang best shooter sa NCAA now? Pakitanong po kay Rainman. So far, sa mga nakita kong games, plus yung weekend games, tapos ito ngayon, so far, si Baltasar ang nakikita kong Okay. shooter for the season 92. At may pahabol, Renren. Sabi, kamusta naman ang GSW? Ayun, talo sa Cleveland. Rebuilding process. GSW ka ba? Yeah. Oh, sorry. ako Cavs ako eh. I predicted Cavs in 7 sa the score. But we have a great matchup right now. San Beda versus LPU. Glad you could join us. Anton Rojas, Renren Ritualo, Siege Tantenko, ang inyong broadcast team ngayong Martes. Pansinin mo yung lineup ngayon nasa floor ni Coach Jamaic. It's a small lineup. Gusto niya mabilis ang atake nila dito. Katulad itong pag-atake ni Noah. Going hard to the basket. And one para sa kanya. Ang buong pangalan ni Noah ay Armand Jermaine Enzana Noah. Haba. Haba. So, everybody just calls him Noah. Noah for short. Kasi parang mamahaling European brand kasi yung pangalan niya eh. Armand Jermaine Enzana Noah. Ganda ng pangalan, ano? He hails from the Republic of Cameroon. Sara gets it to Soberano. Pats. Binalik kay Soberano. Soberano umatake. Linabas kay Mocon. Mocon hops inside. Throws up a hook shot, rebound, and Susu. Ayaw pa rin para kay JB Mocon. Malamig pa rin siya kahit sa free throws kanina. Nagmimintis siya. And Susu. Handing it off right here kay Alban. Tinabas ang bola, Ayaay. Bitin. Sara, dire-diretso. Roldan, Sara. He's got 10 points in the game. Nobody stopped that ball. Kailangan dun pa lang, dito pa lang sa upward, may nag-stop na ng bola. Jesper Ayaay, iniwasan ng depensa. Meron na siyang 6 na puntos dito sa bakbakan na to. Isa sa mga gumagawa para sa mga Pirates, itong si Ayaay. Pats, binigay kay Sara. 12 segundo ang nalalabi sa shot clock. Cross-court pass. Soberano to Pats for 3. Air ball. Mocon with a rebound at tinawagan ng foul si Ayaay. Minsan, pag sobrang wide open niya, nagdadalawang isip. Dapat ang gawin niya, kung anong tinitira niya sa practice, ganoon pa rin kahit sobrang wide open siya. Itong para kay Pats. Nakatutok pala ngayon ang ating kasama sa broadcast team na si Papeng Boom Labrusca. At ang tanong ko kay Boom, kailan ka ba babalik dito sa ating coverage? Namimiss ka na namin, Boom. Makasama mo si Idol Renren. Hindi ko pa nga nakakasama yan. Nako, napakasaya kasama ni Boom Labrusca as you saw sa ating panel meeting. 47-42, lamang ang San Beda kontra sa LPU. Alban, that's a foul. Serafica. Pinasa sa loob. Baltazar looking for Mike Harry. Pero may tinawag na foul. Bakit kaya stinart ni Coach Mike si Noah imbes na si Tankwa dito sa third quarter, Renren? I think you saw that second quarter, medyo nasaktan sila ng Pirates. So he adjusted. He put in Noah now para sa gusto niya maging mabilis yung laro, yung attack nila. So he can pressure well pagkasama nila si Noah sa loob. And he can bring down that basketball and push it right away like that. With an easy layup. Oh, he missed it. Sayang pagkakataon para kay Soberano. Almost an easy 2 on the break. Baltazar. Serafica.
Yun lang ibibigay mo. Pag medyo small ball ang lalaroin mo, yung rebounding naman. Ang kailangan mag-gang rebound na itong San Pedro Red Lions. Kasi you can't run if you can't rebound. 47-42 ang ating talaan. Lamang pa rin ang San Beda. The only time LPU led in this match was 2-0. Yeah, the basket of Mike Harry. Soberano. Bitin ang kanyang top of the key 3. Nobody stopped that ball again. Buti na lang, mintis ang tira ni Soberano. Woo! Wilson Baltazar He's unconscious. scorching the net in this game. Yes. 18 points. 4 na 3-point baskets na ang naitatala ni Baltazar dito sa laban na to. I think he's also shooting 50% in the field goals. Ito si Baltazar. Noah. Binigay kay Potts. Pero may 3-second violation na tinawag. Na 3 seconds ng San Beda. Akala nila titira na ni Noah pero kinik-out pa niya kay Potts for that 3. Now going back to your question, Renren, if he's shooting 50%, tama ka. 7 out of 14. Wilson Baltazar, 7 out of 14. Paano mo nahulaan yun? And kanina halftime 6 out of 12 siya. He took 2 shots Ayan ba? Oh! Ayun ang maganda kay Bulawan. Coming from the outside. Attacking, crashing that boards. Sarap siguro maging ganyan athletic, no? Talig mo kumuha ng rebound. Out of nowhere, galing siya sa 3-point line. Ito si Bulawan, getting that rebound. Oh, when you can jump like that. Tsaka yung wingspan niya, yung haba. Oo. Nung slam dunk contest, tinalunan niya si Joseph Gabayni. Wow! What a 6'4" guy. Pero nakaupo Nakaupo si Joseph Gabayni sa monoblock. Nagre-reklamo sila Coach Jamike dahil tumawag ng foul at tumama sa kanya si Mike Harry. Isa na lang ang kalamangan ng San Beda, Renren. Naka-monoblock, di maliit din yun. Naka-monoblock, naka-video pa si Joseph Gabayni. Para kita yung ano, Oo. parang undershot. Yes. Potts. Tight ball game, 47 all. Oo. This is the 4th deadlock dito sa bakbakan na to. Bollig thought about it. Pinagsak ang bola dito kay Noah. Nobody rotated there. Dapat trabaho yun ng nasa ilalim. Zone defense yan. That's your area. Baltazar. Ninabas kay Bulawan. Bulawan gives it to Mike Harry. Mike Harry, hirap dito, Renren, sa third quarter. Pinipisikal siya ni Noah. Kanina si Tanco ang pumipisikal sa kanya. Yun. Noah, nabitawan ng bola, pero mananatili dito sa panig ng LPU. Or rather, San Beda. Yun, no? Late na late. Yung isang guard doon, hindi nag-drop down. That's why for that easy layup. 49-47 lamang ang Red Lions kontra sa Pirates. Ako ngayon ang personal PT at trainer ni Robert Bollig, si Chang Abby Maranyo. Hello, Chang. Chang, totoo ba na kahit gabi na, kahit katatapos lang ng game niya, pinipilit mo pa si Robert na mag-jogging at mag-sit-out? Sometimes kasi isip ko yung endurance Kailangan niyang magkaroon ng magandang endurance inside the court because basketball is more of running, diba? Tapos, personal PT kasi ako talaga nag-stress sa kanya after pag sa gabi, ako yung nag-feed sa kanya, yung masakit sa katawan niya, gano'n. Pinapag-training, push up siya, para ma-push talaga siya, para mas makondisyon yung katawan niya. Oo, sabi nga niya, he's very lucky to have a girlfriend who's as competitive as him. At kilala ka ng mga tao bilang volleyball player, pero mahilig ka din sa basketball. Ano yung payo mo sa San Beda at sa boyfriend mo para maipanalo ang second half? Well, definitely for Robert, sabi ko sa kanya, take courage. Kailangan mag-step up ka for the team. It's a team sport, pero sometimes you need to feel like kailangan ka lang ng team mo. So, mag-perform ka, ibigay mo yung best mo, ano kaya mong gawin. Be competitive and everything will just follow.
Maraming salamat, Siege. It's great to see another LaSalle legend in Abby Maranyo in the house as Alanes knocks down the triple. Kaya lang, siguro, no choice eh. Kung meron kang girlfriend na katulad ni Abby Maranyo, tatapang ka talaga. Kasi matapang yung girlfriend mo. Kailangan mo tumapang doon. Kaya naman, si Robert Bolick tuwing naglalaro all out. Yes. All out. He plays with his heart on his sleeve. Inspired. Di ba? Inspired basketball. Inspiration eh. Noah, linabas kay Sarah. Roldan, Sarah knocks it down. 13 puntos para kay Sarah. Pero eto naman ang sagot ni Shaquille Alanes. His first basket of the game. Madami nang medyo attempt tong si Alanes. Ngayon nang nakashoot. Nakailang attempt na yan? 3? 3 ba? Mga ganyan. Looking at the stats, Shaquille Alanes, 6 na. 1 out of 6. Itong si Shaq Alanes. Against EAC, Alanes was 4 out of 11. Pero siya talaga ang isa sa mga inaasahan na gumawa ng puntos because Alanes last year was averaging 9.6 points per game. Okay, sa takbo ng laro ngayon, si Baltasar at si Mike Harry lang inaasahan. I mean, wala nang ibang, other than them, wala nang ibang pumupuntos para sa Pirates. And normally, pag meron kang dalawang scorers na inaasahan, malaking tulong talaga if there's a third scorer. Yes. Ala Kevin Love or a Chris Bosh. Bakit ganun yung tawa mo? Bakit naman ganun yung reaction mo? Nawala si Doubler, hindi na nakita eh. Pero syempre mahirap maging isang Kevin Love. Third option. But they adjusted and then they became champions, Kevin Love and Chris Bosh. Ang ganun naman eh. Para manalo ka ng Corona or to win that championship, you have to make sacrifices. Big sacrifices. LPU also applying full court pressure. Bolick lumulusot sa traffic. Binigay kay Potts. Oh! Devon Potts with a reverse layup. This small lineup by Coach Jamaic Jarin making wonders for him. They're up by 6 points now. 3-on-1 fast break. Ayaay. Sabi niya, sa akin na to. Kitang-kita ko na yung butas ng ring. Tonko. Binigay kay Bolick. Bolick with a fake. Bulawan is on him. Binigay kay Noah. Noah. Too strong. Rebound Ayaay. Sayang yung layup ni Noah. Walang challenge. Hindi lang niya na-shoot. Hindi pa natin nakikita si Tankwa dito sa quarter na ito. Wala pa. Ano kaya nangyari dito sa dugout? Parang magandang pakinggan yung dugout na huddle nila. Ako, sigurado ako napaka-intense ni Coach Jamaic sa dugout. That's for sure. Atong si Coach hindi, si Potts pala, missing that jumper. Sino yung sasabihin mo dapat, Coach Hammer? Oo, kasi may nag-text sa akin Okay. Kamukha daw in the first glance itong si Potts ni Coach Hammer eh. Actually, yung shape ng ulo, first dance nga, parang Coach Hammer na pinaliit eh. Si, kaibigan ko si Dennis Damias eh. Nag-text sa akin ngayon lang, nanonood siya eh. Akala niya si Coach Hammer bumalik na San Beda. Uy, kapus. Ang tira ni Noah. Walang tinamaan. Si Coach Hammer, syempre kasama rin na ating, dito sa ating broadcast team and he will have his first game, I believe, on Friday. Alban. Binigay kay Alanes, binigay naman kay Baltazar. Rebound Noah. Pangatlong attempt pa lang yan sa quarter ni Baltasar. Kanina, sa first quarter, ang dami niya nakagad attempt eh. Ngayon, hindi niya siya pinapakok ng bola ng Red Lions. Bolick. Hinahanap si Mocon. Mocon has the size advantage. They're playing mismatches now. Itong San Beda Red Lions, they're looking for that mismatch. Ito ngayon, JB Mocon against a smaller guy posting up. They recognize na nasa penalty na tong LPU. I think both teams are in the penalty.
Tama ka, both teams are in the penalty at mahaba pa ang ating oras dito sa third quarter. Ren, 3 minuto at 20 segundo ang natitira. Sometimes yan ang kailangan na maging agresibo ka, going to the basket para kumuha ka ng foul at go to that free throw line. Mintis na naman. He's always splitting his free throws. Siya si JV Mocon. Donald Taqua with 3 personal fouls kaya di pa siya binabalik. Natapilok si Bolik. This is not a good turn of events right here. Soliman tips it in. Robert Bolick. Naapakan niya yung paa ni ni Mike Harris sa ilalim. Medyo masakit yan. Oo. Mukhang hindi pa siya nakatape. At napatayo syempre si Abby Maranyo. Let's see kung ano mangyayari dito. Robert Bolick still on the floor. We'll get an update later on. 58 para sa San Beda, 55 para sa LPU. With 3 minutes and 4 seconds to go. Mukhang masakit talaga, hindi niya mailakad. Sometimes, if you na-sprain ka, pag kaya mong ilakad, pwede mo bang ilaro. Pero pag ito, ganitong itsura, minsan, i-ice mo na kaagad yan. Hindi niya mailakad. We'll take a break, back with more action dito sa NCAA Season 92 sa Pungkulay, isang laban. From sprained ankles, sa LPU, si Raymar Caduyak suffered a sprained ankle against EAC. He's a starter. He started the game against EAC. Pares si Bolik. Oo. Ayan, nakatapak siya ng pao. Ayan, Ara! Ay, hindi nakita doon masyado. Tapos na nung nakita natin. Buti na lang, andyan si yung PT nilang sa Beda, si Mike Sunga. PT namin yan sa sa lahat I mean, PT ko sa ibang teams din yan Making sure that Bolick is being taken care of right now. Yeah. Alanes! Walang takot na sumugod sa depensa ng mga Leon. He's more aggressive right now, going to the basket. Kanina pa jump shot siya. Alam niya, hindi siya nakakashoot sa labas. Kaya ngayon, ina-atake niya na. And this is the guy that you know very well, si William Navarro. William Navarro taking that ball to the hoop right away. Kapapasok lang yan, contributing 2 points kaagad-agad. Did you say he came from Greece? Yeah, he came from Greece. I mean, 2 years ago, dumating siya dito, nag-residency, tapos ngayon, he has a chance to be in the lineup of for San Beda Red Lions. Long wingspan as well, Ren. Yes, dumating siya dito. He's 6'4". Now I think he's 6'6". Wow. Very promising young man, William Navarro. He's like he's like JV Mocon na he plays 3 but now he plays 4 for San Beda. Presbitero samantala na nakalusot at nakapuntos para sa kanyang kubunan. 62-58. Baltazar. Alban. Binigay kay Alanes with a fake, with a shot. It is short. Rebound Navarro. Binigay kay Tonko. Tonko kapos. Parang umusog yung ring natamaan ni Alanes sa ilalim And Adrian Alban with a fearless drive. Dalawa na lang ang kalamangan ng mga bedista. Late surge by the Pirates. Inahabol, kanina lumamang na itong mga bedista pero inahabol ng mga Pirates itong kalamangan nila. Grabe ang passing laban na ating natutungayan ngayon. Tonko, linabas kay Navarro. Navarro off the glass, no. Rebound, Alban. Pirates on the run. Binigay kay Alanes for the tie. Kapos. Malapit na tayo sa huling minuto ng third quarter. Hindi ma-shoot nila yung panglamang, Itong mga Pirates, Pwede na silang lumamang or tumay, Okay, meron tayong injury report. Pakinggan natin si Siege Tagteco. Yes, Anton, balot sa yelo ang kaliwang paa ni Robert Bolick. Ayon sa kanilang PT na si Mike Sunga, isa itong ankle sprain. Hindi pa daw sila sigurado kung makabalik siya sa game na ito. I-check nila after the third quarter. Back to you, Anton. Maraming salamat, Siege, sa napakabilis na update. Nakabalot ng husto sa yelo ang kaliwang paa ni Robert Bolick.
We hate to see injuries, Yes. Ren, but it's part of the game. Of course, no pain, no gain. Ika nga nila. Pero ayun naman natin makakita ng mga ganitong pagkakataon ng injuries sa mga players natin. Dikit ang ating laro. Kyle Carlos on the floor. Noah with a spin. Grabe yung spin move na ni Noah. Kanina pa yun. 12 puntos na para kay Noah. But Adrian Alban nagpapakilala dito sa laban na to. 4 points na para sa transferee mula sa Fatima University, Adrian Alban. Hindi makababa kaagad ang San Beda Red Lions for that transition defense. Kaya nakaka-layup kaagad ang Pirates. Tongko, kapos ang tira. Baltazar, napulot ang bola. Baltazar, umaarangkada. Baltazar is able to draw a foul. Good strong move by Baltazar. Yan ang kailangan niyang gawin minsan kasi babasahin siya ng mga kalaban niya. Minsan napapasobra yung niya sa labas. Ngayon, he's mixing it up. Going to the basket hard. Itong si Baltazar. Wilson Baltazar, 22 years old, tubong Sasmuan, Pampanga. Playing in his 4th year, and now the go-to guy, the clear-cut go-to guy para sa LPU Pirates. Matatangkad ang mga taga-Pampanga. Ano, parang ang dami kong kakilala ng players na galing Pampanga matatangkad. Ian Sanggalang, Calvin Abueva, Ronald Pascual, No. mga Kapampangan. Noah on the inside, masyadong malakas. 64 all. What a ball game that we have here. This is the 5th deadlock of the game. The Red Lions are in a tough battle against the Pirates from LPU. The King Red Lion, Dan Sara, trying to will his team to victory, but Wilson Baltazar, he's the captain of the ship now. 20 big points para kay Wilson Baltazar. Noah naglaro sa kabuuan ng 3rd quarter at meron siyang 12 puntos. 4th quarter sa aming pagbabalik. Ito po ang NCAA Season 92, 10 kulay, isang laban. To watch the latest game highlights, subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.